Samantala sa pagdiriwang ng ika-60 taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at New Zealand, patuloy ang pagbubukas ng magagandang oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Pero kasabay nito, muling nagpaalala ang DMW laban sa mga illegal recruitment. Si Alyssa Insignes sa detalye. Sa 10 taon ni Daryl bilang karpentero sa Pilipinas, aminado siyang hindi nakakaipon at kapos dahil sa dami ng bayarin at responsibilidad. Kaya naman laking pasasalamat niya nang siya ang mapili ng kanyang agency na ipadala sa New Zealand para magtrabaho at kumita ng higit sa 100,000 pesos kada buwan. Bago matapos ang taon ay makakaalis na si Daryl papuntang New Zealand. Medyo malaki ma'am, kung tutusin ma'am, mas malaki talaga. Advantage talaga doon sa income. Kasi dito, minimum lang. Tapos doon, medyo malaki may ipon doon. Isa lang si Daryl sa mga Pilipino na nabigyan ng magandang oportunidad sa New Zealand. Pagpapakita ito ng matibay na samahan ng New Zealand at Pilipinas. Ipinagdiriwang ng Department of Migrant Workers at ng New Zealand Embassy to the Philippines ang 60th diplomatic relations ng dalawang bansa. Present sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at New Zealand Ambassador to the Philippines Dr. Catherine McIntosh. Sa 6 na dekada ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, natulungan na nila ang isa't isa sa iba't ibang issue gaya ng migration at employment. Gaya na lamang ng kamakailang pagsagip sa mga biktima ng illegal recruitment sa New Zealand. Nahuli na ang suspect na nakilalang si Julie Pearl Robejes na nagpapatakbo ng Paragon Visa Consultancy. Ipinasara na ng DMW ang recruitment agency. At we will see this case through and ensure that the victims secure justice. We've also had a series of closures of illegal recruitment establishments. May paalala naman ng DMW sa mga gustong magtrabaho sa New Zealand. Kapag nananaga ng placement fee, dahil bawal ang placement fee sa New Zealand eh. So pag nananaga, nagmamadali, sabihin may plane ticket na at kailangan na magbayad, yan ay mga indikasyon, bahid yan ng illegal recruitment. At para sa mga illegal recruitment agency, Maghanda po kayo, mga illegal recruiter dyan, we will come after you. 30 mga illegal recruitment agency na ang ipinasara ng DMW. Isusunod naman nila ang illegal recruiters na kumakalat sa mga probinsya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alyssa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.